The purpose po of this Sunday school, mga kapatid, is to equip us with doctrine, to equip us with theology. Now, itong pag-aaralan po natin, also known as the 1689 London Baptist Confession, madalas po natin nasasabi po sa ating mga kaibigan kapag tayo po ay tinatanong, anong klaseng church yan? And then nasasabi po natin, it's a Baptist church. Ngayon, kapag tinanong ka, anong klaseng Baptist? Arminian Baptist, Anabaptist, Calvinistic Baptist, anong klaseng Baptist? Tapos sinasagot natin, Reformed Baptist or Covenantal Baptist. Pero maaari ho natin tanungin in our own personal lives, ano po ba ang katuruan at paniniwala ng mga Reformed or Covenantal Baptist? Yan ang pag-aaralan po natin nitong hapon. Now, hindi po kahabaan ang ating pag-aaralan dahil every single Sunday, kung lolobin ng Diyos, we're only going to be dealing with one paragraph every Sunday. One paragraph lang. And after we explain this, you will have the chance to ask questions about yung gaytong klaseng katuruan. So simulan po natin dito sa wikang English of the Confession. Chapter 1, paragraph 1, na kung tawagin the Holy Scriptures. The Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Although the light of nature and the works of creation and providence manifest the goodness, wisdom, and power of God, so much that man is left without any excuse, they are not sufficient to provide that knowledge of God and His will which is necessary for salvation. Therefore, it pleased the Lord at sundry times and in divers manners to reveal Himself and to declare His will to His church. And afterward, for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church, protecting it against the corruption of the flesh, and the malice of Satan and the world. It pleased the Lord to commit His revealed truth wholly to writing. Therefore, the Holy Scriptures are most necessary, those former ways by which God revealed His will unto His people, having now ceased. Sa Tagalog, ito po ang nakalagay. Paragraph 1, tungkol sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak, at di maaring magkamali na tuntunin o pamantayan na nagliligtas ng kaalaman, pananampalataya at pagtalima o pagsunod, bagamat ang kalikasan ay nagpapahiwatig sa gawa at probidensya ng Diyos upang ipakita ang kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan para walang maidadahilan ng tao, subalit hindi ito nakapagbibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban para sa kaligtasan. Sa gayon, minabuti ng Diyos sa iba't ibang panahon at paraan na ibunyag ang kanyang sarili at ipahayag ang kalooban niya sa kanyang iglesia. At pagkatapos ito, upang maingatan ang kanyang katotohanan para sa ikatitibay ng iglesia, laban sa karumihan ng laman, sa kasamaan ni Satanas, at sa mga bagay dito sa mundo, niloob ng Diyos na ang kanyang buong kalooban ay maisulat. At sa pagkumpleto nito, ang banal na kasulatan ay naging lubos na pangangailangan ng tao. Ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban noong una ay matagal nang natigil. Now, ano po ang ibig sabihin po niyan? Chapter 1, paragraph 1 ay patungkol po sa kasulatan, the Holy Scriptures. Na kung tawagin po sa Latin, sola scriptura. Kapag sinabi po the Holy Scriptures, ang paniniwala po na ating mga kapatid na Reformed Baptist is that hindi opinion ng tao, hindi ang ating experience, hindi ang pangitain, hindi ang panaginip ang magiging standard po ng revelation ng Diyos, kundi ang banal na kasulatan. Ngayon, may mga ilang bagay na nabanggit po dito. Bakit po tinawag siya the Holy Scriptures?
At bakit ito po ang otoridad para po sa simbahan? Dahil unang-una, sabi po dito, ito po ang tiyak at hindi maaaring magkamali na tuntunin o pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya, at ang pagtalima o pagsunod sa Diyos. Ang pinagkaiba po ng mga protestante sa mga katolikong Romano ay ito. Ang paraan upang maligtas, ang paraan upang maituring matuwid, ang paraan para paglingkuran ang Diyos is the Bible and tradition. Tayo, Biblia lang. The Bible alone gives you the knowledge of who God is. The Bible alone gives you the knowledge of what to do to serve Christ. The Bible alone gives you the knowledge how to be saved. And the Bible alone teaches you how to live for God alone. Kaya the Holy Scriptures is the authority. Gayunpaman, may nabanggit po yung mga kapatid po natin dito. Patungkol po sa kalikasan, sabi po nila, bagamat ang kalikasan ay nagpapahiwatig sa gawa at probidensya ng Diyos upang ipakita ang kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan, para walang maidadahilan ang tao, subalit hindi ito nakapagbibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban para sa kaligtasan. Now what does that mean? It means, when we look at the trees, when we look at the oceans, when we look at the sky, when we look at the universe, ito po ay nagpipresenta po sa atin that God in fact exists. Ito yung tinatawag in theology, general revelation. Ngayon, the purpose of general revelation is to show that there is a God through means of what He has created. Bakit po ang fresh water and salt water in the deepest of oceans hindi nagmimix? May boundary. How come the earth is always at its perfect distance from the sun? It doesn't get any closer. It doesn't get any more further away from the sun. It's because there is an intelligent God who created this. Kaya lang, even though God exists, and even though we know there is a God, yung mga ipinakita po ng Diyos sa kalikasan ay hindi sapat para makapagligtas. So marami tao ganyan. Naniniwala ako sa Diyos, but that's not enough para maligtas. Ang mga demonyo ay naniniwala na may Diyos. Pero sabi po ng Biblia, hindi po ito sapat. Ang sapat ay yung itinuturo ng banal na kasulatan para po mailapit tayo kay Jesus. Na bakit po sinabi dito, para wala tayo maidadahilan? Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 1. Let's read Romans chapter 1. Bakit po walang maidadahilan ng tao? Romans chapter 1, verse 18. Tignan na po nakalagay dito. Romans chapter 1, verse 18. Bakit nga po ba inilikha ng Diyos ang mga bagay na ito at walang maidadahilan ng mga tao? Well, sabi po sa verse 18, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan at kalapastangang ginagawa ng mga tao, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Paano? Verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag na sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. So may mga katanungan, Pastor, what about yung mga tao na hindi nakakarinig ng gospel? Na nasa bundok, na nasa gubat, nasa disyerto? Hindi sila nakarinig. Will they have a special entrance into heaven because they haven't heard the gospel? Ang sabi ng Biblia, no.
they are also guilty, whether they hear it or not. Bakit po? Dahil ipinakita ng Diyos without excuse sa kanila that He exists. And He is calling them to seek for Him. Pero dahil nga, nasa kalikasan po ng tao na ayaw hanapin ng Diyos, sabi ng Biblia, ibinaling po nila ang kanilang puso sa maling pag-iisip. So here, itinuturo po sa atin, even though general revelation tells you there is a God, you need the Holy Scriptures to be saved. You need the teachings of the Bible to lead you to Christ to be saved. Lastly, sabi po dito, at pagkatapos nito, if you go back to your confessions, upang maingatan ang kanyang katotohanan para sa ikatitibay ng iglesia laban sa karumihan ng laman at sa kasamaan ni Satanas at sa mga bagay dito sa mundo, niloob ng Diyos na ang kanyang buong kalooban ay maisulat. At sa pagkumpleto nito, ang banal na kasulatan ay naging lubos na pangangailangan ng tao. Ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban noong una ay matagal nang natigil. So here's the question. Everything that we see in the Bible is enough information, sapat na impormasyon para tayo po ay maligtas. May mga katanungan, Pastor, bakit hindi binabanggit po ng Biblia ang dinosaur? Hindi binabanggit ang Biblia yung specific na origin ng mga demon spirit. Hindi binabanggit ng Biblia sino ang gumawa ng pyramid. Because the purpose of why God wrote the Bible was for us to be saved and to know God. Yun ang dahilan. So ngayon, paano po niya isinulat po ito? Well, sa isang maikling buod, we could say, gumamit po ang Diyos na mga propeta. Isinulat po ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga bato, gamit ang kanyang daliri. That's in Exodus. Ginamit din niya si Moises para makapagsulat. Ginamit niya si Joshua para maisulat ang kanyang kalooban. Ginamit po niya si Samuel para maisulat ang kanyang kalooban. Ginamit po niya yung mga ilang iskriba kung saan ang pangalan ay hindi binanggit in the Chronicles para maisulat ang kanyang kalooban. Pagdating po kay Isaiah, pagdating po kay Jeremiah, gumamit po sila, kagaya po ni Jeremiah, ng isang secretary, si Baruch, para maisulat ang kalooban ng Diyos. Pagdating sa Bagong Tipan, ang ginamit naman po ng Panginoon para maisulat ang kanyang kalooban ay yung mga apostol. So ngayon, nung binabanggit po na ating mga kapatid dito, ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban nung una ay matagal na natigil, this means, lahat ng revelation na ibinigay ng Diyos nung unang dantaon sa kanyang mga apostol ay tapos na. So hindi po pwede, kung may Revelation chapter 22, alam mo, Pastor, na naginip ako galing sa Diyos. Sabi niya, isulat ko, Revelation 23. Hindi, tapos na yun eh. Hindi rin pa pwede, alam mo, Pastor, na naginip ako. Ito pala ang itsura ng langit. Pero yung kinakwento niya, napakalayo sa itinuturo ng Biblia. Hindi dapat tanggapin yun. Why? Kasi ang lahat ng ipinahayag ng Diyos noon ay natapos na. And where do we find that? Basahin po natin ang Hebreo 1. Let's go to the book of Hebrews chapter 1. There are two passages that we'll read here. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 beginning at verse 1. At makikita ho natin where it ended. Hebrews 1 verse 1. Tignan niyo po. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit, nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So mga kapatid, pagkatapos po magpahayag kay Kristo, may nakalagay po ba at pagkatapos kay Kristo, nagpahayag na naman ang Diyos sa taong ito, sa taong yan? Hindi. Ang sabi ng Biblia, sa mga huling araw na ito,
nangusap siya sa atin sa pamagitan po nino? Ni Jesus. So when Jesus Christ came, that is the final and perfect revelation of God. Wala na dapat idagdag, wala na dapat bawasan pa sa Biblia. Okay? Ephesians chapter 2. Turn your Bibles with me in Ephesians chapter 2. Beginning at verse 20. Tignan niyo po nakalagay, Efeso 2, talatang 20. Look at what it says here. Sabi po ng Biblia, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon si Kristo Jesus, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So ngayon, sa katapusan mga kapatid, ang itinuturo po ng ating body of truth, our confession is that hindi creation, it's not general revelation, hindi panaginip, hindi opinion ng tao, hindi tradisyon ng tao, hindi experience ng tao, is the authority of the church, kundi ang Biblia. The Bible alone is the authoritative rule of the Christian faith. Why? Because the Bible contains everything that we need to know about God, about creation, the purpose of creation, about the fall of man, about our salvation, how to get saved, and what will happen in the future. So nung sinabi po natin mga kapatid, yung paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban nung una ay matagal na natigil, we can say that ang tawag po dito is that there is no more canonical revelation. Kapag sinabi canonical, ang book of Genesis hanggang Revelation, that is the revelation of God. Wala nang Genesis part 2. Wala nang Revelation part 2. At si Juan mismo na nagsabi sa Revelation 22, ang sino man magdagdag sa prophecy na ito o magbawas sa prophecy na ito, mananagot siya sa Diyos. So in short, what does this church teach? We teach that the Bible alone is the revealed Word of God, preserved for doctrine, for faith, and obedience to salvation. So that being said, mga kapatid, does anyone have any questions sa ating mga tinalakay at pinag-aralan ngayon sa ating Sunday school? Does anyone have any questions? Salamat. Okay.